Okay, for today's video, tayo na't magparehistro ng motor. Nasa 1,100 plus lang yung nagastos namin dito para sa pagpaparehistro. At nasa 2 oras lang yung ginugol naming oras dito. Kaya kung pa-expire na yung rehistro ng motor mo, panoorin mo ang video na to para malaman mo ang proseso at mga tips na isi-share ko na sigurado akong makakatulong sa'yo at makakatipid ka pa. Without further ado, i-prepare mo na ang malinaw na kopya ng ORCR mo. Step 1 na agad tayo, pumunta sa pinakamalapit na emission center sa lugar nyo. Okay, tip ko sa inyo, maghanap ng may pinakamurang emission testing center. Katulad nito, 400 lang yan. At magpa-schedule kayo para maging priority ka at to save time. O pwede naman mag-walk-in, pero ang mga emission center kasi ay may cut-off. Kaya kung magwa-walk-in man kayo, agahan nyo na lang. Step 2 na tayo, kumuha ng insurance ng motor o yung TPL. Okay, don't worry, dahil kadalasan naman talaga dyan kung saan may emission center ay meron din dyang kuhaan ng TPL or insurance. Ito nga, tapos na kami sa emission at nakuha na rin namin ng insurance, kaya napa-okay si Bayap. Tip ko naman sa inyo sa insurance or TPL, usually 650 yan. But in our case, 400 pesos lang po ang nagastos namin sa insurance. Kung paano pong 400 pesos na po ang binayaran namin sa TPL or insurance is tumawad po kami. Alright, wag po kayo mayan tumawad. At okay, kung nakuha mo na yung result ng emission at may TPL or insurance ka na, diretso na tayo sa step 3, pumunta sa LTO. At ito na nga guys, nasa LTO na kami. Ito ay LTO Kayunta Extension guys. So dito naman guys, tip ko sa inyo, make sure na okay na lahat ng peripherals ng motor nyo. Okay, dahil i-check yan na inspector ng LTO. Alright guys, yung signal light, left and right, headlight, high, low, okay, pati tail light, busina, i-check po yan. Okay, so make sure na okay yung motor nyo pagpunta nyo rito. At recommended ko sa inyo, kung naka-modify ang mga motor nyo, balik nyo muna sa stock para okay sa alright. At eto na nga, eto na yung ating finale guys, no? Lapit na kami sa office ng LTO. Okay, una yung hanapin dyan is pwede si Manong Guard para sa form. Okay, in this case, rekta kami sa inspector to get the motorcycle check. Okay, at rekta sa office. Okay, pagkatapos dun sa vehicle inspection ay rekta na tayo dito sa office para ipasa yung mga document for the registration. Alright, napin lang ang window dyan, tanong kay Manong Guard. In this case, window 7 tayo. And then tamang hintay lang dyan, tatawagin sa cashier at magbabayad ng 260, and then wala, ayan, registered na yung ating motorcycle. Congratulations!